ba na may mga kainan noon na mahal natin, hindi to pinakamahal pero bawat subo punong-puno ng alaala tulad ng Tropical Hut, A&W, Cindy's, Burger Machine. Mga pangalan na rinig natin sa kabataan, bigla na lang dahan-dahan na siyang nawawala. Ang tanong, anong pwede nating matutunan mula sa kanilang mga kwento? Hi there, this is Shiki Tan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, medyo magbabacktrack lang tayo. Okay, back through times, no? Back to the future tayo. Titignan po natin mga fast food chains na talagang sobrang sikat. Pero ngayon nga, parang nakakalimutan na ng bagong henerasyon. Fun fact lang po isa sa mga brand name po na talagang kilalang kilala. I don't know kung naalala niyo pa ito. When you're hungry, Cindy's the place to be. When you're hungry, then this is the place to be. Naalala niyo pa yung commercial na may buhaya? Ito po ay nagsimula sa salitang Cinderella, isang simpleng bakery na pangarap na maging hari ng fast food. Simula to, correct me if I'm wrong, sa recto po to, no? Talagang masarap din po ang burger na yon. Pero ano nangyari sa company ng Cindy's, no? Ngayon wala na po siya. Para siyang si Cinderella, yung orasan na huminto sa hating gabi. Ngayon, iisipin natin nung 70s, no, ay talagang namamayagpag po talaga sila. Pero yun, isa pa, yung Tropical Hut, ang ika nga isa sa pinaka-OG na restaurants pagdating ng burger dito. So, paano ba ito nagsimula ang lahat? Let's start with the Tropical Hut, 1960s. Nagsimula to bilang isang simpleng coffee shop sa loob ng supermarket sa Cubao. Naging burger shop, naging ganap na kainan na may national presence. Naalala ko pa to yung Tropical Hut talaga na pinupuntahan po namin naman dito naman sa may San Juan. Yung talagang napakasarap talaga ng burger niya na naka-foil. Naalala niyo pa yun? Laki talaga ng burger na yun. Parang pag nakakain ka ng burger na yun, grabe. Feeling ko mayaman talaga ako. Kasi during the time, mataas na po ang presyo niya. As a matter of fact, premium po siya. At naalala nyo pa yung A&W. Dumating naman sa Pilipinas noong dekada 60s. Isa sa pinakaunang American fast food brand na nakapasok po dito. Kilala naman sila sa mga hotdog nila, Coney Dog, and root beer float na may ice cream. May drive-in pa nga As a matter of fact, naalala ko tuloy yan, no? Sa may, I think, United Nation yata, UN yata yun, banda doon. Naalala nyo? Yung mga staff pa nga, naka-roller skate pa nga. Nagdadala sila ng order sa sakyan. Tapos isasabit yung parang order nyo sa may salamin. Naalala nyo ba yun? Talagang tanda-tanda ko na talaga. Naalala nyo naman next yung Cindy's. Nagsimula to noong 1971 sa Tarlac. Simpleng bakery at pansitan lang. Ayun, pinasikat ang kainan at umabot na po sa Luzon. Pero nung 80s may namayagpag. Grabe. Ang tawag nun ay Burger Machine. Parang mini lang siya, di ba? Yung linalagay lang sa kalsada. Ay talaga nakapila talagang tao. Nagsimula to ng 2 pwesto lang sa EDSA at Aurora Boulevard. Pero ang espesyal po sa kanya, bukas sila 24/7. Oo. Kaya nga, ang grabe talaga, no? Naalala ko tuloy, after mag-basketball, pupunta kami doon para kumain. Kaya ano po yung strategy po nila? Alam mo, lahat sila naging bahagi ng ating buhay. Hindi lang sa pagkain. Tropical Hut, hindi lang basta burger. Burger Machine. Doon mo kasama mga barkada mo na madaling araw. Doon kayo nagkukwentuhan. Siyempre naman yung A&W. Sila naman unang nagpakilala ng root beer float at saka ng Coney Dog. At siyempre naman Cindy's. So, di ba, naging modelo ng local fast food. Napakaganda talaga ng jingle, no? At ginamit po nila napaka-simple na strategy. Oo. Walang masyadong advertising during that time. Walang mascot, di ba? Walang kiddie meals. Simpleng, masarap na pagkain. Sapat na yun. So, paano sila sumikat? Honestly, majority of them through word of mouth advertising. Pero, nakakagulat. Lahat ng kasikatan ng lahat ng loyalty po ay nagbago. Hindi sapat na para mapalago nung lalo nang dumating na matinding kompetisyon na ang Jollibee at ang McDonald's. So, nagbago na po yung playing field. Kung napapansin nyo, syempre, full-blown restaurant na, that's number 1. Number 2, may mga mascot na, may drive-thru, may kiddie parties, may aggressive expansion. Pero yung sila, yung mga nag-umpisa dati, yung mga OG, nanatili sa dati. Imagine mo, Tropical Hut since 1965. Oo. Hindi na nagbago ng kulay. Hindi na nagbago ng signage. Yung A&W, di ba? Nagsara noong 2004. Yung Cindy's, wala na rin. Bumalik na lang siguro sa probinsya. Burger Machine, unting-unti na nababawasan ng mga branches. At may bago na silang kalaban ngayon, yung buy one, take one na burger. So,
Ano ang mapupulot nating leksyon? Pero bago ko i-reveal sa inyo ang lesson na ito, shout out sa mga taong gustong magnegosyo at nahihirapang magnegosyo. Kung wala kayong idea kung paano mag-business, meron akong 14-day One Nego Challenge. In 14 days, tuturuan kita paano magnegosyo ng good news. May kasama pa tong AI technology para gabayan ka. So kung interesado ka to be part of this, just type Nego AI sa comment section or just go to the link. So ano po ang lesson na makukuha po natin dito? Ang unang lesson po is this. Ang nostalgia ay hindi business strategy. Yes, mahal natin ang mga brand, pero ito po, napakahalaga na kailangan natin sumabay sa agos ng panahon. In other words, in English, if you do not innovate, you will soon evaporate. You do not change, you become extinct. So kung makikita mo talaga, lalo na nakakalungkot, na kahit na love ko talaga ang tropical hat, pakaunti na lang ang pumupunta. At kung mapapansin nyo, ang kumakain na lang dun ay yung medyo may edad na katulad ko. Yun lang, yung mga bata, wala na po dun. Number 2, adoption talaga is very important. Innovation. Kasi alam mo, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw mag-change ng mga brand. Kasi number 1, matagal na sila, feeling nila, nagsasurvive naman sila, at syempre, natatakot sila baka mawala yung kanilang identity. Number 3 po, innovation talaga dapat bahagi ng strategy. Kaya ngayon, ang tanong ko, hindi na tungkol sa Tropical Hat, A&W, Cindy's, or Burger Machine. Ang tanong ko na ay tungkol sa iyo. Ang negosyo mo at karir mo pa, relevant pa ba hanggang ngayon? Ikaw ay sumasabay na ba sa innovation at the same time adoption ng bagong teknolohiya? Ang mundo po ay patuloy na nagbabago. Ang market po ay patuloy nagbabago. At syempre naman, kung hindi ka nagbago, baka mapag-iwanan ka. So next time mga kapatid, kaya nga mag-reflect lang po tayo kung ano po ang natutunan nyo sa episode natin na ito. Huwag lang nyo itong tignan bilang nostalgia. Tignan po natin bilang ito ay babala. At isang inspirasyon at leksyon na matutunan po natin para hindi tayo makalimutan ng mga tao. Sana naman nakapukaw ng isipan at damdamin itong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.